guys, dito kami sa auditorium. So pakita sa inyo yung mga style ng aircon sa auditorium kasi medyo malaki ito eh. Mga laman nito mga more than 1,000 feet na tao. So ito siya guys. Ayan guys, ito yung auditorium. Medyo tapos na event kasi dito. So ayan, yung kalawak yan. Ang lawak niya guys. So ito, yung ganitong type ng kalawak na hindi na basta-basta pwede na basta simple na hit na rule of thumb dito. Talagang hit load calculations na. Tapos sa mga diffuser niya, ayan. Ayan. So yun, nandun. Ayan, yun hindi makita dahil malayo, pero ayan, tapos nandun pa sa dulo. Ayan, meron din dito. Ayan sa likod, so probably dun meron din yan, saka dun. Tapos sa labas nakita ko, napansin ko meron tong yung hangin sa labas. Napansin ko malakas yung paglabas ng hangin, so probably dun sa entrada na itong auditorium nandun yung pinaka main unit, nandun din yung pinaka return air niya. So nandun yung indoor unit. So hindi ko lang alam kung ano ito, controlled water or direct expansion na pero yun. So yun, papakita ko guys yun mamaya pag may pagkakataon tayo. Malawak tong itong auditorium. Ayan, malawak niya. So kung paano mo i-airconan to, capacity ito medyo hindi talaga basta-basta. Kailangan matinding calculations yan. Ayan sinasabi ko na diffuser, diffuser. Ayan guys, ang lawak ng auditorium. Ayan. So kapag kinumpit mo ito, kailangan talaga exact science to, dito hula-hula dahil malaki. So key din dito yung distribution ng hangin, yung tinuro ko sa inyo yung mga lawasan ng hangin doon. So yun, kailangan talagang iba talaga ginagamit ito ng software, pero ako magpakumpit nito ko, ito lang manual heat load cooling load calculations gagawin ko. So ayan guys, ito nakita ko na yung return air. Ito yung return air ng air kasi itong na to, yung lobby na to konektado dun sa exit, so yung hangin punta dito sa return air na yan. So yan, so probably ang equipment nandyan sa located somewhere dito. So dito pa nga may mga diffuser pa nga dito. Ayan.